kung inalasa niyong makamit ang buhay na walang hanggan ng batang ito, ay inyong tugtin ang pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang ulat na pinag-utos ang pangalawa ay tulad ng una. Hindi mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, ay nakapulong kong kautusan ang mga propeta. Ipagkaroon mo ako ng ito ng iyong pangalaman, ang mapagkaroon mo ang at naway tulungan na ang Diyos na hindi ng kanyang mga kautusan sa pamamagitan ng mga kilos at gawain at mapatuloy na dapat na manatili sa loob ng simbahan ng Diyos. Ang banal na tanda ito ay salisag ng mga anak ni Kristo. Huwag mo itanghayaan pananampalataya na si Kristo ay pinako sa krus at buong talagang makibaka sa ilalim ng kanyang bandila laban sa kasalanan sa mundo at sa demonyo. At naway mo ipagpatuloy ang pagiging marapat ng kawalan ni Kristo hanggang sa kamatayan, handang magpasa ng krus ng buong kababaang loob tulad ng pinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tanggapin mo ang asin ng karunungan. Itunuwag mo ang lakas at patibay para sa iyo sa buhay na walang hanggan. O Diyos na aming magulang na pinagmulan ng katotohanan pero kababaang loob namin sinasamo na tanggapin mo ang batang ito ang iyong ipagkaloob sa kanya ang tapat na pananampalataya, matibay na pag-asa at banal na kaganapan sa paglilingkod sa iyo upang sa kanyang pagiging malinis sa kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ito ng bilya. Siya ay makasama ng iyong mga tapat na lingkod at maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang gantimpala na ipinangako sa amin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pumasok ka sa simbahan ng Diyos sa pagkakasama ng Kristo sa buhay ng walang hanggan. O away Diyos, iyong ipinagkaloob na tulad ni Kristo na namatay at nabuhay na muli, naway mamatay sa kasalanan ng batang ito at mabuhay na muli sa isang panibagong buhay. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang lahat ng gawang masama ay mawala sa Kanya at ang lahat ng mga bagay na kanyang Espiritu ay mabuhay at manatili sa Kanyang langit. Amen. Ipagkaloob mo sa Kanya ang lakas at kapangyarihan upang Kanyang masugpo at mapagtalumpayan ang mga kaaway, ang demonyo, ang mundo at ang laman. Amen. Ipagkaloob mo sa sino na aming babasbasan at itatalaga sa iyong harapan. Sa pamamagitan ng aming tungkulin ay makamitawa ang iyong makalangit na kabutihan. O pinagpalang Diyos, ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. King Lance ay baptized sa kanyang pagkakas sa nagpasal sa Holy Spirit. Makapangyarihang Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, na bumuhay na muli sa iyo sa tubig at Espiritu, nagkaloob siya ng kapagkawalan ng iyong mga kasalanan, pinahirap na ng Kristo ng kaligtasan, upang makamit mo ang buhay na hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pakipagpa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 p
kasalanan sa sarili ng aking ito at sa bisa ng palisan ng buhay na sa iyo pinamamit. Upang pagkatapos ng buhay ito, ikaw ay magpapagpapal ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga nakunang pagsibito natin ang ating sa kanisa.
ang ilang ng Kristo upang sa huling pagdating ikaw ay makasama sa mga banal na pagkakalipsya at lumanginakan ng biyaya ng iyong Pilipinas. Basbasan mo kami ng iyong biyaya at kami ay lalakas, hugasan mo kami at kami ay nilinis ang puputin tulad ng kusina, luwalhati sa kanyang luwalhati sa awa sa kanyang kapangyarihan tayo niligtas sa kanyang ganawan, luwalhati sa kanyang awa tayo nagkamit ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Luwalhati sa Espiritu Santo na sa kanyang karunungan tayo pinagkaroon ng liwanag ng pananampalataya, luwalhati sa Santissima Trinidad. Kami nagpapasalamat sa iyo, Mahamahing Ama, at minarapat at mapanibago ang batang ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tinanggap bilang tunay na anak at isinama sa iyong banal na simbahan. Buong kababaang loob namin sinasamo na siya ay namatay na sa kasalanan ay muling mabuhay sa katuwiran at kasama ni Kristo sa kamatayan ay magamit rin ang kanyang muling pagkabuhay at sa wakas ay maging tagapagmana siya ng iyong walang hanggang kaharian sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Mga minamahal ng magulang, mga ninong at ninang ng batang ito na aking binibinyagan, ang Santa Iglesia ay nagutos sa akin na kayo ay paalalahanan tungkol sa iyong pagkukunin sa batang ito na aking binibinyagan. Ituro ninyo sa kanila ang aral ng banal na Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo upang pagdating ng araw ay kanyang gampanan at tuparin ang mga pangako ninyong ginawa sa kanyang pangalan. Ingatan ninyo siya at inayo sa mga kasamahan ng mga tukso sa wimpalan ang magdudulot ng ipagkakasala ng batang ito, wika ng ating Panginoon, sapagkat ang kasalanan at mas mga halimbawa ay totoong makasisira sa mga murang isipan ng mga bata. Kaya nga, ituro ninyo sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, ang pagkakawang gawa sa kapwa, at ang malinis na pamumuhay tulad ng winika ng ating Panginoon. Ang sipang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa isang bata ay hindi makakapasok dito. Pagpalain naman ng Diyos ang batang ito upang sa ipabuhay ng buong kaganapan at sa inyo mga magulang, mga ninong at ninang ng batang ito naway gantimpalaan kayo ng Diyos ng masaganang pamumuhay. Palakasin kayo sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu at naway igawad sa inyong Kristo ang kaganapan ng Diyos. Patay na po natin ang ating mga kanina. Sumainyo ang Panginoon at ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay sumainyo lumagi sa inyo ngayon at magpakailanman. Pakirakan kayo din mga ninang palakpakan po natin ang batang ito sa kailangan na presentado. May po
ng Espiritu Santo. Ang saklolo natin ay nagmumula sa pangalan ng Panginoon na siya gumawa ng langit at lupa. Purihin nawa ang pangalan ng Diyos at sa lahat ng panahon ng mga panahon. Panginoon, tingin mo ang aming mga panalangin at hayaan mong sumapit sa iyo ang aming gawin. Manalangin tayo. Lubhang makapangyarihan at walang hanggang Diyos, na nagpakindapat na maging silang sa espiritual ng batang ito sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Doon ay ginawag sa kanyang kapatawaran para sa kasalanan ng orihinal. Ngayon naman sa tulong ng upil ay papag-alapin sa kanyang buhay ang espiritual na pamumuhay sa pamamagitan ng pitong kaloob ng Diyos Espiritu Santo na siya magpapabanal sa kanyang kaluluwa. At doon niya ito ay kanyang pakainatan araw-araw upang magkamit ng kabanalan na siya maghahatid sa kanya sa kaligtasan walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon. Amen. Ang unang kaloob, tanggapin mo ang pagkinawa upang magpapagdating sa Panginoon ang magawa ng pagkasiwang at mga kautusan. Ikalawang kaloob, tanggapin mo ang kaloob na kaalaman upang malaman ang tunay na kaloob ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Ang tatlong kaloob, tanggapin mo ang kaloob ng karangalan na sa kaalaman ng gamitin mo sa wastong pamamaraan. Ang ikaapat na kaloob, tanggapin mo ang kabuting ng payo ng Diyos na sa pag-aakal sa iyo sa landas at pagpapakabalan. Ang kalimang kaloob, tanggapin mo ang tibay ng puso na kabanalan upang iyong maihiwalay ang gawang masama at gawing langis ang kabutihan. Ang kaan ng kaloob, tanggapin mo ang kalooban ng pagpapakabalan upang lagi ng maihiwalay ang gawang kasalanan at kapintunan ng iboso ng Diyos. Ang kapitong kaloob, tanggapin mo ang kaloob ng kabanalan na may takot sa Diyos. Huwag mo pinalapagin ang kanyang mga utos. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, naway pagsanggalan mo ang batang ito sa pamamagitan ng mga langit na biyaya upang siya ay makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyong araw-araw sa lahat masagalang pamumuhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo hanggang sa siya'y sumapit sa iyong walang hanggang kaharugan sa ngalan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Dinatakan kita ng tanda ng banal na krus at bilang kita sa pamamagitan ng langis ng kagalakan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ito ang mga tagubilin para sa mga pinupuntilan. Habang siya ay bata pa, pinagdalahanin ninyo, at kung siya ay lumakinan, pangalanan ninyo, kasi tumanggap na ng sakramento ng tubig. Mapalad ang mga taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Hindi ko ba tayo sa daan ng mga kasalanan at hindi rin sa upo sa likuan ng mga napastangan. Ang kanyang kagalakan ay nasa utusan ng Panginoon at ang katuruan doon siya'y pinagmumuli-muli araw at gabi. Siya ay naging parang punong kahoy na nakatalustabi ng ilog at nagbibigay ng bunga sa takdang panahon. Ang kanyang mga dahon ay hindi malalanta. Anuman ang kanyang gawin sa ipapatubay ng Diyos. Hindi kayo na nangyayari sa mga tao makasalanan, kundi para sila makaipanghihikupan ng hangin mula sa lupa. Di ba dito, ang masasama ay hindi makakaharap sa pag-uukong ng Diyos. Hindi maaaring maisama ang mga makasalanan sa pangit ng mga matuwid. Tiyang na malalaman ng Panginoon ang lakad ng mga banal at ang lakad ng mga makasalanan ay kanyang wawasan.
Panginoon, ipakita sa Kanya ang iyong gawa at gawin kami marapat sa iyong kalikasan. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin at hayaan mong sumapit sa iyo ang aming gawin. Ang Panginoon ay sumainyo, manalangin kayo, amanalangin na sa langit, nagaloob sa iyo ng Espiritu Santo, nagaloob ng Espiritu Santo sa mga apostol at sa iyong mga anak ng araw ng Pentecostes, sa pamamagitan nila at sa mga kanilang mga kahaliling ministeryo, ang iyong makakalambay sa Kristyano sa landas ng pagpapakabanal habang kami dito sa iyong na iyong mga anak ay pinagtitibay at pinatatakan sa aming puso ang landas ng kabutihan. Sa pamamagitan ng pagpapahid sa amin ng Santa Crisma at sa iyong pahintulot sa Espiritu Santo ay manatili sa kanyang pagkatao, gawin siya ay templo ng Espiritu Santo. Para sa inyo mga ninong at mga ninang, ang banal na sakramento ng tubig ay pinagkamya ng bagong ito. Ang pag-ibig, ang ibig sabihin nito ay ang mga sumusunod. Una, ito ay nagpapatibay na siya ay tumanggap na ng sakramento ng binyag, kung saan pinatawag ng Diyos ang kasalanan o kahinan. Nang dahil sa kapangyarihan at pisan ng binyag, ngayon ay napapabilang siya bilang anak ng Diyos at makapagkakawan ni Kristo. Bilang kawan ni Kristo, tungkulin niyang bantayan ang kanyang kalinisan. Ang kalinisan sinasabi, walang iba kundi ang kanyang buong pagkatao. Bantayan ito upang huwag matukso ng kasalanan. Bilang kawan ay tungkulin niya ang kanyang pagtanggol ng kanyang sarili, pagmuhay espiritual at moralidad. Kanyang pagtatanggol ang kanyang kaluluwang katawan sa harap ng mga tukso at huwag siyang magtagumpay at kanyang pagtagumpayan ang anumang gawang kasamaan. Bilang kawan ng Panginoon, tungkulin niyang ipagwagi ang kanyang kabanalan sa harap ng mga kaaway. Bilang mga ninong at mga nina, naway ang inyong tungkuling moral sa inyong inaanak ay inyong turuan. Sikapin inyong turuan siya na magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Ibigin ng Panginoon ng buong puso, diwa at kaluluwa. Ibigin ang kanyang kapwa tulad ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Ituruin niyo sa kanyang magandang asal upang huwag siyang magkaroon ng kasalanan. Basbasan at ingatan kayo ng Diyos. Kayo naman ang naging mga hilang sa iyong magandang gawain sa araw na ito. Sa ikabubuti ng kaluluwa ng inyong inaanak. Pagpalain at pagandahin ng Panginoon ang inyong pamumuhay mula ngayon hanggang sa katapusan. Naway lumayo kayo sa kapayapaan ng Panginoon at bendisyonan kayo sa pangalan ng
Muli na ka, Mang Yerbeng? Muli na ka? Agi Salmio, pipingitang kaya. Alfonso. Beto pa. Manino mo tayo. Oh, thank you, Mang Yerbeng. Ala, kahit ang ice cream. Edit tang, may binil niya tita mo atin na kayo. Edit tang. Oh, thank you, thank you. Oh, thank you. Tatalan mo.
May alisis. Humiram ako ng 10,000 pesos at 300 pesos lang ang binabayaran ko bawat buwan. Humiram ako ng Dousyo natin. Iya. Kaya datag